upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpahala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kaniyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa bukirin na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin, at daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Patino natin ng isang magandang araw ang lahat po na nagsisimba. Good afternoon. Isang pinagpalang araw po sa inyo.
Gayon din, atin pong binabati ang nakikiisa sa pagdiriwang ng misa ng iyon nanonood sa ating mga online platforms. Saan man po kayo naroroon, ang panalangin po namin naway nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Ito ang mga linyahan ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Isang paalaala. Ano ang pipiliin natin? Fear or faith? Mangamba o sumilong sa pangalan ni Jesus? Miski po nung kapanahunan ng ating Panginoon, may mga takot din sa puso ng mga tao. Nandun ang takot nila sa mga mananakop. Takot na magutom. Takot sa kamatayan. Maraming bagay ang kanilang kinatatakutan. Ngunit mga kapatid, maging halimbawa natin, maging inspirasyon natin ang ating patron na si San Juan Bautista. Walang takot sa kanyang puso. Nagawa niyang ipangaral ang katotohanan. Malinaw sa kanya na panig siya sa kabutihan. Malinaw sa kanya na ang kanyang gagawin paghahanda sa daraanan ni Jesus. At sa kanyang misyon, kasama niya ang Panginoon. Kanyang pinatunayan na to be with Jesus means to have no fear. Tunay na ang reseta sa takot, walang iba kundi ang pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, paano ba mawawala o mababawasan ang takot natin? Meron po akong 3 suggestions. Number 1, dapat wala kang dark secrets. Kapag daw ang isang tao maraming inililihim, maraming takot yan sa buhay. Mas maraming sikreto, mas maraming takot. Don't be a slave of blackmail. Takot na baka mabuking. Sabi nga ni Jesus, walang natatago ang di nalalantad. Dapat mabunyag ang dapat mabunyag. At ganyan ang ginawa ni Juan Bautista. Nagawa niyang ibunyag ang katotohanan sa maling ginagawa ng iba. No fear means no deception. Pangalawa, mga kapatid, sa ating paanyaya para mawala o mabawasan ang takot natin, dapat magpakatotoo ka. Walang false image. You don't need to hide something. Admission is free and it will set you free. Kung may mga bagay kang hindi naiintindihan, huwag kang mahihiyang magtanong. Kaysa naman magmukha kang nagmamarunong. Magpakatotoo ka. Aminin mo na. Kay San Juan Bautista,
wala siyang naging pretensions. Malinaw sa kanya na ang misyon niya, ipaghanda ang daraanan ng Panginoon. Na hindi siya ang pinakahihintay. Siya'y tagapagpakilala lamang. Malinaw sa kanya kung sino siya. Malinaw sa kanya kung ano ang papel niya. Kaya naman nang dumating si Jesus, hindi na siya pumapel pa. Mga kapatid, magpakatotoo ka. Nakakapagod ang magpanggap. Gawin mong totoo ang image mo. Panghawakan mo ang misyon mo. At ikatlo, mga kapatid, para mabawasan ang takot natin, panghawakan natin yung prinsipyo ng mga tunay na manlalaro. At ang prinsipyo nila, manalo man o matalo, tuloy ang laban. Mga kapatid, hindi naman po contest ang buhay. Hindi naman po ito pagalingan. Hindi naman ito tungkol sa corona. Tunay na makikita natin ang kahulugan ng ating buhay kung nagawa nating sumubok at lumaban. Yung ready tayong matalo, yung gagawa tayo ng paraan para magtagumpay. Mga kapatid, kung gusto mo raw malaman ang saysay ng buhay, kailangan mong maranasan ang hirap, sakit at pait. In the end, kapag nalampasan mo ang mga pagsubok, magpapasalamat ka pa rin dahil sa pasa at lamat na iyong napagtagumpayan. Ganun talaga ang buhay. Dapat maging handa tayo sa lahat. Ganoon talaga ang buhay. Kapag nagmahal ka, dapat handa kang masaktan. Sa buhay, kapag hindi ka lumaban, sigurado wala kang pupuntahan. Mga kapatid, si San Juan Bautista, bagamat marami ang bumabatikos sa kanya, may mga ilan din na hindi naniniwala sa kanya. Pero pinanghawakan niya ang katotohanan at hindi niya iyon binitiwan. Kahit na ba may nakaambang panganib sa kanyang buhay. Alam niyang hindi madali ang kanyang misyon. Masasaktan siya. May mga masasagasaan siya sa mga sasabihin niya. At maaari niyang ikamatay ang kanyang paninindigan sa katotohanan. Pero malinaw yun sa kanya na bahagi ng mundong ito na may mga taong magpapahirap sa iyo. Mga taong hindi maniniwala because we live in an imperfect world. Mga kapatid, huwag kang masurpresa sa pain and suffering. Natural lang yan. Hindi natin mapipili ang ibibigay sa atin. Pero nasa sa atin, mga kapatid, ang magiging reaksyon. Kung maganda ang ibinigay sa atin, magpasalamat. Kung puro naman pait o pagsubok, magpasalamat pa rin.
magandang makita mo ang mga pwede mong matutunan. Basta ang mahalaga, katulad ni San Juan Bautista, magpakatatag ka. Huwag kang susuko. Huwag kang masisiraan ng loob. Don't fear the past. Huwag mo nang i-replay yon. Don't fear the future. Wala pa nga makapagpaplano ka pa. Don't fear the present. Pwede mo pang ayusin dahil hawak-hawak mo ang mga bagay na pwedeng mangyari sa iyo. Magpakatatag ka. Mga kapatid, katulad ni Juan Bautista, lagi kang magtiwala sa Diyos. Huwag mong sabihin, wala ka na. Pag minamaliit ka ng iba, iangat mo ang sarili mo. Kung hindi ka pinaniniwalaan, hindi ka binibigyang halaga, huwag mo na lang silang pansinin. Huwag ka nang magdrama. Marirealize din nila ang mga maling ginagawa nila. Huwag kang mag-iipon ng sama ng loob. Hanapan mo ng tamang paglalagyan, yung sama ng loob mo, yung takot mo. Magtiwala ka na ang lahat ng pagsubok ay kaya mong lampasan. Si Jesus, mga kapatid, hindi niya tayo binabaliwala. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, yung mga maya, yung mga ibon, inaalagaan ng Diyos. Tayo pa kaya? Mga kapatid, palayain nawa tayo ng ating pananampalataya mula sa takot. Huwag nawa tayong maging bilanggo ng ating pagkakasala at pagkukunwari. Mapagtagumpayan nawa natin ang anumang hamon na dumarating sa ating buhay at panghawakan natin ang katotohanan na kasama natin ang Diyos na kahit kailan hindi niya tayo pababayaan. Kapag ganyan ang ating pinanghahawakan, katulad ni San Juan Bautista, wala tayong dapat ikapangamba, wala tayong dapat ikatakot. Amen.